Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 11 to 15, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. From August 15 to August 31. Ayan. So, mag-book na kayo. This is the best time to book for private reading dahil 50% off. Ayan. Paalala lang na ang reading na to ay isang general reading. So, just take what resonates. Maaari kang makarelate, maaring hindi. Let's see, Gemini, what's the energy? August 11 to 17. For Gemini. Okay, overall energy, possible challenge, opportunity, blessing. Okay, ma-action. Ma-action ang week na ito para sa iyo. You have the Hanged Man. Maari kasing matagal kang naghintay or may mga na-hold, no? May mga plano ka na hindi natutuloy. So, ngayon, finally, meron ng progress. Okay? May mangyayari na. This can be related sa trabaho mo or sa plano mo for a business or may plano ka na pagkagastusan. You have the Seven of Swords and the Knight of Pentacles. So, Seven of Swords, this is about betrayal, no? So, maging maingat sa mga transactions na gagawin mo this week, especially if this is related to money or sa mga opportunities na ino-offer sa'yo kasi pwedeng ipalabasin na opportunity to pero ang totoo hindi naman pala. You have the Nine of Swords. So, meron ditong overthinking about a situation na hindi mo na kontrolado. So, this can be a relationship or situation with someone na maaring nandun ka na sa point na nag-overthink ka na or masyado nang nagugulo yung isip mo. So, it's time to focus on yourself. Focus on your peace of mind. Doing meditation. I also have the Four of Cups. So, meron ditong mga bagay na ino-overthink mo or pinoproblema mo na hindi mo naman talaga dapat problemahin. Maaring nag-overanalyze ka lang sa ngayon. Oo. So, meron pang ibang mga bagay na mas importante na yun yung mas maganda na bigyan mo ng focus and attention. So, your overall energy is the Three of Wands. This is about expansion, growth, new opportunities, new experiences. So, yung iba sa inyo maaring may opportunity to travel or to move to a new place, no? Paglipat ng lugar, paglipat ng trabaho, to work abroad as well. Yeah, you have the King of Swords. So, this is a decision that you want to consider kung ano yung mga actions na gagawin mo related sa pagpapalawak ng iyong, let's say, ng kakayanan mo, pagpapalawak ng iyong network, or pagpapalawak ng career path mo. So, alin man yung priority mo ngayon. Now, your challenge is the Eight of Wands. Maari kasing maraming nangyayari or maraming ganap sa'yo ngayong week na to the point na hindi mo na ma-handle ng maayos yung schedule mo. So, kailangan dito ma-manage mo siya ng maayos. Kung pwedeng i-record mo lahat or mag-delegate ka ng oras, panahon, or ask someone for help para ma-handle mo lahat yung kailangan mong ma-handle, yung iyong mga responsibilities. Kasi maaayos mo naman yan. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga trabaho or mga kailangan mong i-accomplish na proyekto para sa iyong bahay. Ayan. So, kung may naririnig kayo na, na sigaw ng bata sa background, pasensya na, no? Kasi yun yung bunso ko. Hindi talaga siya mapipigilang magsisigaw. Hindi siya aso, okay? May nagko-comment na maingay daw yung aso namin. Wala kaming aso. Okay. Alright. So, let's continue. So, your
opportunity is the Ace of Wands. So this is a new beginning. Merong exciting na paparating sa iyo ngayon. Maaring related to sa iyong passion na interesado ka talaga, no? Yung iyong related sa talents and skill set mo. Yung iba sa inyo maaring mag-aaral, may opportunity na makapag-aral, or magawa ninyo yung inyong passion, no? Like your passion project. So yun nga lang, maraming opportunities, and pag ganun rin, mahirap din pumili kung alin yung uunahin mo. Oo, kaya nga pwedeng maging challenge mo yan kung saan mo ibubuhos yung attention mo, saan mo ibubuhos yung iyong energy. Ayan. And then your blessing is the King of Cups. So there's someone in your life, can be a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, na nagbibigay ng blessing sa buhay mo, or like a blessing sa buhay mo. This can be someone na very supportive sa ginagawa mo, or someone na inspiration mo, nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip. I also see kung ikaw ay wanting to have a relationship, there is someone na nagki-care talaga sa iyo. You also have maaring Virgo itong person na to. I think yung iba sa inyo pagdating sa peace of mind, kung ito yung hinahanap mo ngayong week na to, yan yung blessing sa'yo. Magkakaroon ka ng peace of mind, magkakaroon ka ng time para sa sarili mo, na reassess yung iyong mga desisyon sa buhay, yung mga priorities mo sa buhay. So, magkakaroon ka ng self-reflection. And then finally, makakapag-decide ka about which path to take, kung ready ka na ba sa mga responsibilities na papasukin mo, 'di ba? So, let's see what else. Money, career, finances. Meron kang mga naging maling desisyon in the past na pwedeng nakaapekto sa sitwasyon mo ngayon. Now, ito yung time na magagawan mo siya ng paraan dahil meron ka nang maiisip na mga solusyon. Oo. Kasi pwedeng may mga bagay na may nadali ka. Oo. Kaya ngayon, you will be able to work on it, or magagawan mo ng solusyon yan. This can be solusyon mo sa trabaho, sa mga decision mo sa business mo. Sa relationship, importante na andun yung expectation mo sa person mo. Oo. Kung ano yung needs mo, maganda na alam niya, and kung ano yung needs niya, alam mo rin. Para mas long-lasting yung inyong relationship. If you're single, kung meron mang person na nagkakaroon ng interest sa'yo, I think magiging klaro sa kanila kung ano yung ine-expect mo sa isang relasyon. Hindi lang naman kasi yan na parang pa-cute-cute lang, o kaya meron lang feelings. Ngayon kasi hindi na enough yung feelings. Ang importante is yung commitment, 'di ba? You have Moon in Capricorn in the 10th house. Ang isa sa focus mo ngayon, career, yung career mo, yung stability ng income mo, ng trabaho mo. You have Mercury in Capricorn in the 10th house. Mercury is about communication, learning. So, maaring may mga training opportunities ka, may mga bagong kaalaman ka na matututunan, or skills na matututunan na makakatulong para sa trabaho mo, sa business mo, or sa kung ano man yung pinupurso mo na career path ngayon. You also have the Sun in Cancer in the 4th house, resourcefulness. So, kung ano man yung needs mo, kayang-kaya mong gawa ng paraan, provide ka for your family. You don't have to worry about it. And I think yung iba sa inyo, meron kayong inaay, or may gusto kayong makuha na bahay or bago nyong matitirahan, na I think ngayong week na to, you will be able to get it, na makukuha mo yan kung may balak kang lumipat ng bahay. And let's see what else for Gemini. Take action. O, diba? So, ma-action talaga ang week na to para sa'yo. May mga minamadali ka rin kasi, or parang yung mga dating hindi mo nagawa in the past week, ngayon mo siya tatapusin. You are also going to heal your inner child by being, kumbaga magiging aware ka dun sa childhood trauma mo, yung mga kailangan mong ayusin sa sarili mo, yung mga bagay na hindi mo na-experience ng bata ka na gusto mo ma-experience. Ngayon, ipapa-experience mo yan sa iyong
inner child. And then grounding is also releasing the negative energies. Maaari ring mas magbibigay ka ng time rin to go out with nature ngayong week na to, have this peace of mind and focus on healing. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much and see you again.